as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa mga awit, Kabanatang 143, talatang 8, bawat umaga, ipaalaala niyo sa akin ang inyong pag-ibig. Dahil sa inyo ako nagtitiwala. Ipakita niyo sa akin ang tamang daan na dapat kong daanan. Dahil sa inyo ako nananalangin. Kaibigan, purihin ang Panginoon sa kanyang hindi nagbabagong pag-ibig sa bawat isa sa atin at siya ang pinakamabuting gabay sa bawat araw. Ikaw ay nakikinig sa AWR 89.1 FM at ito ang ating programang Rise and Reflect. Dito po ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin. Muli ko po kayong binabati saan man po kayo naroroon. Kayo man po ay nasa inyong mga tahanan na nakikinig sa inyong pong mga transistor radio o kaya po ay nasa inyong mga sasakyan. Mag-iingat po kayo sa inyong pong pagmamaneho at nawa po ay makarating kayo ng ligtas sa anumang aberya sa inyong pong mga pupuntahan. At ganoon din po nating binabati ang atin namang mga taga-subaybay na nasa atin pong Facebook page. Maraming salamat po sa inyong maagang paggising. Atin pong itutuloy ang ating binabasang bahagi ng Biblia, ang Aklat ng Job, Kabanatang 6 po tayo, talatang 1 hanggang Kabanatang 7, talatang 21. At mula po sa ang Bible Pinoy version, pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Sumagot si Job, kung pwede lang sanang timbangin ang matindi kong pag-aalala, sukatin lahat ng pighating na darama. Mas mabigat yon kaysa buhangin ng dagat, kaya nakapagsalita ako ng walang ingat. Ang mga pano ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay tumama sa akin. Nilalaso nito ang buong pagkatao ko. Ang pagsindak ng Diyos nakahanda laban sa akin. Nag-iingay ba ang dangki pag may kinakaing damo o ang baka pag may nginunguya? Nakakain ba ang pagkaing walang lasa, walang asin o may lasa ba ang puti ng itlog? Di ko kayang kumain ng ganyan, parang pagkaing nakakasuka para sa akin. Sana pagbigyan na ako at ibigay na ng Diyos ang hiling ko. Gusto na sana akong durugin ng Diyos, putulin ng kamay niya ang buhay ko. Matutuwa ako pag nangyari yon. Magsasaya ako kahit di tumigil ang sakit.
kasi di ako sumuway sa mga sinabi ng banal na Diyos. Wala na akong lakas na maghintay pa. Bakit pa ako magtitiis? May bukas pa ba? Kasing lakas ba ako ng bato? Bronze ba ang katawan ko? Sa totoo lang, di ko na kayang tulungan ang sarili ko. Wala na rin akong malapitang iba. Ang hindi gumagawa ng mabuti sa kaibigan, tumatalikod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung mga kaibigan ko di maaasahan, parang batis na natutuyo pag di umuulan. Natatabunan ng yelo ang mga balak nila. Natatakpan sila ng makapal na ulap. Pag tag-init, nawawala sila. Sa init, natutuyo sila. Lumilihis sa daan para maghanap ng maiinom ang mga naglalakbay, naliligaw sa kawalan at namamatay. Nakatanaw ang mga bumibiyahing taga-Tema, umaasa naman ang mga galing sa Sheba. Napahiya sila dahil kumpiyansa sila, umaasa silang may makukuha doon, wala naman pala. Naging ganun din kayo sa akin, nakita nyo ang paghihirap ko at natakot kayo. Sinabi ko bang regaluhan nyo ako? Hiningi ko bang manuhol kayo? O di kaya iligtas ako sa kaaway ko? O tubusin nyo ako sa kamay ng nang-aapi? Turuan nyo ako para manahimik ako. Ipaintindi nyo sa akin kung anong pagkakamali ko. Yung mga salitang totoo, dapat pakinggan. Pero yung mga sinabi nyo, malayo sa katotohanan. Palagay nyo walang kwenta ang mga sinasabi ko? Pero bakit nyo pa sinasagot ang mga ito? Pagpupustahan nyo nga ang isang ulila, pati sarili nyong kaibigan itataya. Pero ngayon, tingnan nyo ako sa mata. Di ako magsisinungaling. Please, huwag kayong maging unfair. Tigilan nyo na yan. Makita nyo sanang wala akong kasalanan. May sinabi ba akong kasinungalingan? Yung paghihirap ko ba, di ko nararamdaman? Ang buhay ng tao sobrang hirap na parang training ng sundalo sa araw-araw. Parang manggagawa na mabigat ang trabaho. Para siyang alipin na naghahanap ng masisilungan at parang trabahador na nag-aabang ng sweldo. Ganon din sa akin. Paglipas ng mga buwan, walang kwenta ang buhay ko. Gabi-gabi na lang nahihirapan ako. Tuwing hihiga ako para matulog, tinatanong ko, bakit ang tagal ng umaga? Ang haba pa ba ng gabi? Di mapakali sa higaan hanggang magmadaling araw na. Madumi at inuuod ang buong katawan ko, nagsusugat ang balat ko at may nanang lumalabas dito. Maikli lang ang buhay ko at matatapos ito ng walang pag-asa, sobrang bilis nito. Huwag kalimutang ang buhay ko ay para lang hininga. Di na ako makakaramdam ng saya. Ang matang nakatingin sa akin, di na ulit ako makikita. Hahanapin mo ako pero wala na ako. Gaya ng ulap na unti-unting nawawala, ganun din ang taong bumaba sa mundo ng mga patay. Di na muling makikita. Hindi na siya makakabalik sa bahay niya. Malilimutan na rin siya ng mga nakakakilala sa kanya. Kaya hindi ko pipigilan ang bibig ko. Sasabihin ko ang sama ng loob ko. Magrereklamo ako sa pait na nararamdaman ko. Dagat ba ako o halimaw ng dagat para bantayan ako ng ganito? Pag sinabi kong komportable ako sa kama, mahihiga ng konti sa sofa para guminhawa. Saka mo naman ako tatakutin sa panaginip at sisindakin ng bangungot para piliin ko na lang na magbigti at mamatay kaysa maging kalansay. Ayoko nang mabuhay, di naman ako mabubuhay forever. Pabayaan mo na ako, kunting hininga na lang naman, mamamatay na ako. Ano ba ang tao at importante siya sa iyo at ganun mo na lang bigyan ng pansin? Chinecheck mo pa tuwing umaga, tinetest mayat maya. Gaano katagal mo ba akong titingnan, baka pwedeng makapag-break kahit isang saglit, makalunok man lang ng laway. Kung nagkasala ako, anong magagawa nun sa iyo? Ikaw na bantay ng mga tao. Bakit ba ako ang pinag-iinitan mo? Pabigat na ba ako sa iyo? Bakit di mo pinapalagpas ang atraso ko at inaalis ang kasalanan ko? Malapit na rin naman akong humimlay. Hahanapin mo ako, pero di na ako buhay. Walang kwentang payo. Sa talatang 24 ng kabanatang ating binasa, ganito ang pagkakasabi ni Job sa kabanatang 6. Ang pakiusap ko lamang ay sabihin niyo sa akin ang tamang sagot sa nangyayari sa akin at tatahimik na ako. Sabihin niyo sa akin kung ano ang nagawa kong pagkakamali. Yan ang sinabi ni Job sa talatang 24 ng kabanatang 6. Mayroong isang kanta na ang pamagat ay talking loud and saying nothing,
Parang si Eliphaz sa kanyang mga payo sa kanyang kaibigang si Job. Nakinig si Job kay Eliphaz, ngunit hindi siya kumbinsido. Hindi talaga hagip ni Eliphaz kung gaano kabigat ang bigat ng dalamhati ni Job. Sang-ayon sa talatang 2-3, kabanatang 6, ang kanyang theological argument tungkol sa retribution ay hindi nagdala ng comfort o sagot sa kalagayan ni Job. Sa katunayan, para kay Job, ang kanyang mga kaibigan ay insensitive at malupit. Kaya nga nagsalita si Job sa kanyang mga kaibigan, "Tingnan mo ako, pagsisihan, muling isaalang-alang. He deeply desired his friends' help in finding the reason for his loss and not their scorn." Hindi yung pagpapagalit at paninisi. Ang gusto sanang malaman ni Job ay ang tunay na dahilan ng kanyang masakit na karanasan, hindi ang pangungutya ng kanyang mga kaibigan. Kung makikinig tayo o hihingi tayo ng payo sa mga tao para sa karunungan, kaibigan, dapat nating isaalang-alang ang pinagmumulan ng kanilang payo. Hindi lahat ay nag-iisip o iniisip ang ating pinakamabuting interest. Ang ilan ay nagnanais ng kung ano ang pinakamahusay, ngunit hindi pinapatnubayan ng Diyos. Walang karunungan o patnubay na galing sa ating Panginoon. Kaya kailangan natin ng discernment, at kung tayo naman ang magpapayo, mabuting kilalanin lagi ang sakit o pait ng karanasan ng isang tao, at kung hindi rin talaga natin alam ang dahilan, mas mabuti pa na tayo ay tumahimik na lamang. Sa wakas, tama ang ginawa ni Job. Bumaling siya sa Diyos at humingi ng sagot mula sa Kanya. Sa talatang 20, ang nakasulat ay ganito, "At kung nagkasala naman po ako, ano po ang kasalanang nagawa ko sa inyo o tagapagbantay ng tao? Bakit ako ang pinili niyong pahirapan? Naging pabigat po ba ako sa inyo?" At sa talatang 21, "Kung nagkasala po ako sa inyo, bakit hindi niyo na lang ako patawarin? Hindi na rin naman magtatagal at papanaw na ako, at kahit hanapin niyo ako, hindi niyo na ako makikita." Sang-ayon yan sa kabanatang 7, talatang 20 at 21. Kaibigan, ng mabigo ang karunungan ng tao. Bumaling o tumingin si Job sa isa na talagang makatutulong at pinagmumulan ng kaalaman at karunungan. Bagamat sa kanyang kaisipan ay talagang Diyos ang pinagmulan ng kanyang paghihirap. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong laging humihingi ng matalinong payo mula sa mga makadiyos na tao, na kaibigan. Ito ay totoo, lalo na sa may hirap na kalagayan at kapag kailangan nating gumawa ng malalaking desisyon. Subalit laging mas mabuti pa rin ang unahing humingi ng payo mula sa Diyos sa Kanyang salita. Kailangan nating humanap ng karunungan mula sa tunay na tagapayo, ang ating overseer, ang ating manlalalang, ang ating Panginoong Diyos. Ang karunungan ng Diyos ay palaging pinakamabuti. Kaibigan, kailangan mo ba ng matalinong payo ngayon? Kaninong payo ang hahanapin mo? Ang taong iyo bang pinagkakatiwalaan ay pinamumunuan o pinangangasiwaan ng Diyos? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po dyan sa inyo na nasa Facebook page, maaari po kayong mag-comment dyan po sa ating comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin, at nais kong anyayahan ka na samahan kami sa pananalangin. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. O makapangyarihan naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo na sa aming mga alalahanin at pagkabalisa ay maaari kaming lumapit, tumingin,
bumaling sa iyo, ang tunay na tagapayo. Naway kami tulad ni Job ay humingi ng iyong patnubay at tumalikod sa mga maling payo, lalong-lalo na sa mga taong hindi makadiyos. Marami po sa amin ang nahihirapang unawain ang mga mabibigat na karanasang pinagdadaanan. Kaya dalangin po namin, Panginoon, nabigyan kami ng matibay na pananampalataya upang huwag kaming makabitaw sa iyo sa panahon ng kahirapan. Panginoon, huwag niyo po kaming aalpasan sa mga panahon na kami po ay may mga karanasang hindi namin maunawaan. Sa pagkakataong ito akin pong idinadalangin ang mga pasanin ng aming mga kaibigang nakikinig. May mga dalahin po sila, Panginoon. Kayo po ang nakaaalam ng kanilang kalagayan. Alam niyo po ang pinakamabuti. Sana po ay tugunin ninyo ang kanilang mga panalangin sang-ayon sa inyong mabuting kalooban. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin at ang pag-iingat ng mga piling anghel ang inyo pong igawad sa bawat isa sa amin sa buong maghapong ito. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahan na subaybayan ang atin pong mga programa dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At para po sa inyong patuloy na pagtuklas ng mga kaalaman mula sa ating Panginoong Diyos, amin pong ini-offer sa inyo ang pag-asa para sa mga panahong maligalig. Ang booklet na ito ay isa pong napakagandang babasahin para po sa mga Kristiyanong nag-aantay sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoong Diyos at nasa panahon ng mga kahirapan. Pag-asa para sa panahong maligalig, ito po ay mapapasa inyo kung kayo po ay mag-text o ite-text nyo po ang inyong kompletong pangalan at address dito po sa ating mga numero 0917-1742-777 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891 0918-9447-891. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.